Basta magpakabait ka ha, at mag-aral ka ng mabuti para sa kinabukasan mo. Sabi ng tiya ni Jasmine na si Gemma. Tumangu-tango naman si Jasmine bilang pagsang-ayon rito. Makakaasa po kayo, tita. Gusto ko po maging proud kayo sa akin balang araw. Tugon niya at muling niyakap ang kanyang tiya. Aalis na kasi ito at mangingibang bansa sa bansang Korea. Ang tiyahin niya ang sumusuporta sa pag-aaral niya noong high school pa lamang siya. Lalo at gusto nito na sa pribadong paaralan siya mag-aral. Ngayon na college na siya, ay sa universidad ng kanilang bayan na siya gustong pag-aralin ng kanyang tita. Sobrang blessed niya dahil may tiyahin siyang napakabait. Wala kasi itong asawa kaya sa kanila na lamang itinutuon ng atensyon at pera nito sa pagtatrabaho. Factory worker ang trabaho nito sa ibang bansa. At in demand iyon sa bansang pupuntahan. Muli, ay kumaway ang kanyang tiyahin bago ito pumasok sa loob. Pagkatapos ay inakbayan siya ng kanyang ina. Ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho sa kanilang lugar bilang isang street vendor. Mabuti na lamang at hindi nawala ng racket ang kanyang ina. Kaya't kahit papaano ay may pang-araw-araw silang pera, panggastos para sa kanilang bahay. Si Jasmine ay nag-iisang anak lamang. Nang matapos ang tagpong iyon, ay umuwi na rin sila sa kanilang tahanan. Pagdating nila sa kanila, ay nadaanan nila ang kamag-anak na kapatid ng kanyang nanay at tiya. 3 lamang silang magkakapatid. Naiinggit ang mga ito sa kanila dahil mas pabor ang tiyahin niya sa kanila. Hindi na lamang nila ito pinapansin, pero alam niyang pinagkikismisan na sila. Hindi na lang nila iyon pinapansin dahil ayaw nila ng gulo. Mahirap nang magkaroon ng kaaway. Mas magandang mamuhay ng payapa at walang kaaway. Nang matapat sila sa mga ito, nagparinig ang isa sa mga iyon. Ayan na naman ang mga mukhang pera at umaasa lamang sa limos ng ibang tao. Parinig ng kanyang tiyahin. Naiyokom na lamang niya ang kanyang kamao dahil sa kanyang sobrang galit. May mga tao pa man din na nakakarinig. Humarap ang kanyang ina sa kapatid nito. Neng, hindi kami mukhang pera. Ang binibigay ng ate ay para kay Jasmine, para sa pag-aaral niya. Nagbibigay naman siya sa inyo, hindi ba? At hindi yun limos. Pagkukusa yun. Lahat ng iyon ay ibabalik namin kay ate kapag kami ay nakaluwag-luwag na sa buhay. Sabi ng kanyang ina. Magkapatid sila, pero hindi sila magkasundo. Dahil sa ginagawang pagtulong ng tiya Gemma niya, ay naiinggit ang mga ito sa kanila. Walang nais na mangyalam sa kanila dahil matabi lang dila ng kanyang tita Neng. Wala itong kinakatakutan. Kailan mo pa yun may babalik? Kung sa bagay, ikaw ang paboritong kapatid, kaya't ikaw ang mas pinapaboran. Sigaw nito at umalis na sa kanyang harapan. Bumuntong hininga na lamang ang kanyang ama habang inahagod-hagod ang likod ng kanyang asawa. Nang makarating sa bahay, ay humiga sa kama si Jasmine. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi sila palaging umaasa sa kanyang tiyahin. Kung kinakailangan na magtrabaho, ay gagawin niya ang bagay na iyon. Nang makapag-enroll siya sa isang universidad, kaagad siyang umuwi ng bahay. 1 buwan na ang nakakalipas nang umalis ang kanyang tiyahin. Pagkarating roon ay nakita niya ang kanyang ina na naglilinis ng bakuran. Napakunot noon na lamang siya. Ang dami namang kalat sa paligid. Agad niya itong nilapitan. Nay, tawag niya rito at lumapit sa kanyang ina. Kagad naman itong tumigil at nang siya ay makita ay ngumiti ito. O anak, sabi nito sa kanya. Kumunot ang noo niya at tinignan ang mga nagkalat na basura. Anong nangyari dito, Nay? Tanong niya. Hayaan mo na yan, anak. Kaya naman linisin ni nanay ang mga kalat na yan eh. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Si Tita Neng na naman ba ang may gawa nito? Aniya na hindi maiwasan na magkaroon ng inis sa kanyang boses. Huminga ng malalim ang kanyang ina. O anak, pero hayaan mo na. Ayaw ko na magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng iyong tita. Nang marinig iyon, ay hindi niya mapigilang maiyokom ang kanyang kamao. Dahil talagang sumasobra na ang kanyang tita Neng. Ginawa na nitong magkalat dati pa at inulit muli ngayon. Kakausapin ko siya. Paalam niya. At hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Anak, wag na. Magtatalo lamang kayo. Kilala mo naman ang tita Neng mo, hindi ba? Hindi nagpapatalo yun.
pakiusap ng kanyang ina. Dahil doon ay huminga siya ng malalim at kinuha ang walis sa kanyang ina. Ako na po ang magwawalis, Nay. Sabi niya at ngumiti. Matapos magpasalamat, ay pumasok na sa loob ng bahay ang kanyang ina. Siya naman ay tinapos na ang ginagawa nito. Nang matapos maglinis, pumasok na siya sa bahay, saka nagtungo sa kwarto. Saktong pagpasok niya, ay tumawag ang kanyang tita Gemma. Sinagot niya naman ang tawag niyon. Tita, napatawag po kayo. Tanong niya rito. Sama bang kamustahin ko ang paborito kong pamangkin? Kunwari biro nito na ikinatawa naman niya. Kinamusta niya ang kanyang tiyahin at nag-usap pa ng ilang mga bagay patungkol na rin sa kanyang enrollment. Nagpadala na ako ng pera. Kunin mo na lang mamaya o bukas ha. Isasend ko sa iyo ang reference number. Saad nito. Matapos magpasalamat, ay nagpaalam na rin sila. Nagtungo na rin siya ng bayan at kinuha ang padala at naggrocery na rin ang pagkain nila. Nang mapadaan siya sa bahay ng kanyang tita Neng, nakatabi lamang ng kanilang bahay, naroon ito sa labas at nagsasampay. May naburaot ka na naman sa tita mo ano? Nangaasar nitong sabi. Hindi na lamang sana yun papansinin at akmang lalampasan na lamang niya ito nang muling magsalita ito at ikinainis niya. Mukhang pera kayo. Sigaw nito. Humarap siya sa kanyang tita. Pwede pa tita? Iwasan mo ang pagiging inggitera mo. Nagbibigay rin naman sa'yo si tita, hindi ba? At saka, kayo po ba ang naglagay ng basura sa aming harapan? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi ako inggitera ah. Parehas lang kaming kapatid ni ate. Bakit kayo ang mas pinapaboran kaysa sa amin? Dahil si ate ay may anak at kami ay wala. Deserve niyo ang basurang yon. Kaya't maglinis kayo. Mga amoy basura kayo. Che! Sigaw nito. At tumalikod na sa kapumasok sa loob ng bahay. Bumuntong hininga na lamang siya at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makauwi, ay agad niyang ibinigay sa kanyang ina ang kanyang mga pinamili at kasama na rin doon ang sobrang pera. Pangako niya sa kanyang sarili na kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, ay susuklian niya ang mga ginawa ng kanyang tiyahin sa kanya para walang masabi ang ibang tao sa kanila. Dumating ang araw ng pasukan at talagang ganadong-ganado sa pag-aaral si Jasmine. Nag-aral siyang mabuti para magkaroon ng mataas na grado at matuwa ang kanyang magulang. Nagsikap siyang mabuti at nagsunog ng kilay. Isang buwan ang lumipas at napansin niya na hindi na tumatawag ang kanyang tiyahin kung may ipinadala na ba itong pera sa kanila. Ipinagsawalang bahala na lamang niya iyon dahil baka abala lamang ang kanyang tiyahin sa trabaho nito. Hindi naman siya makapag-load para tawagan ito dahil kinapos na rin sila at kailangan nilang magtipid. Makalipas pa ang 2 linggo, wala na talagang paramdam pa ang kanyang tiyahin. Nasa bakuran siya ng umagang iyon nang makitang may humintong tricycle sa bahay ng tita Neng niya. Nang makababa ang tita Neng niya sa tricycle, kinuha nito sa loob ang kahon-kahong grocery. Labis naman siyang nagtaka dahil hindi naman ganoon mag-grocery ang tita niya. Napatingin ito sa gawin niya at ito ay ngumiti. Naisip na lamang niya na baka pinadalhan na ng pera ang tita niya. Pero bakit sila ay hindi? Kasi kapag meron ng mga ito, ay meron rin naman sila. Hindi naman sa umaasa sila, pero nagtataka lamang siya. Hindi na lamang niya binigyan niyon ng pansin at pumasok na lamang sa loob ng bahay at inasikaso ang kanyang sarili para sa pagpasok. 2 buwan na ang lumipas at hindi pa rin nagpaparamdam ang kanyang tiyahin. Kaya naman hindi na siya nag-atubili at siya nga ay nag-load na. Dahil ang kanyang magulang ay nag-aalala na rin kung bakit walang paramdam ito. Iniisip niya kung baka may problema ang tita niya o baka naman siniraan sila ng tita Neng niya sa kanyang tita Gemma. Kaya lumamig ang pakikitungo nito sa kanila. Agad niyang tinawagan ang kanyang tiyahin. Ilang ring lang rin ay sinagot naman na nito. Tita, magandang hapon po. Bati niya rito sa kabilang linya. Magandang hapon rin, iha. Nanikip ang dibdib niya sa tamlay ng boses nito. Tita, meron po bang problema? 2 buwan na po kasi kayong hindi nagpapadala. Hindi naman sa nire-remind namin yung padala nyo. Pero nagtataka lang po rin ako dahil hindi po kayo nagpaparamdam sa amin. May nagawa po ba kaming hindi maganda? Tanong niya. Nilulustay nyo raw ang pera ko sa hindi magandang paraan, sabi ni Ate Neng. Bakit? Dahil malaki ang naipapadala ko sa inyo? Hindi nyo ba alam kung gaano kahirap ang kumita ng pera rito?
Naiinis nitong sabi. Tita, bago pa man siya nakapagsalita, ay pinatay na nito ang tawag. Napatingin na lamang siya sa cellphone at napaupo sa kama. Hindi niya akalain na magkukwento ng hindi mabuti ang kanyang tiyahin laban sa kanila. Bumuntong hininga na lamang siya. Wala siyang choice kung hindi ang sabihin ng totoo sa kanyang mga magulang. Kaya nang magapunan sila at nagharap-harap silang mag-anak, sinabi niya na ang pinag-usapan nila ng kanyang tiyahin. Naluwa na lamang ang kanyang ina dahil roon. Kaagad na pinunasan iyon ng kanyang ama. Hindi ko akalain na ganoon na kalala ang inggit na nararamdaman ni Neng para sa akin at umabot pa sa puntong kailangan niya na akong siraan sa tita Gemma mo. Bakit ganoon, anak? Tanong ng kanyang ina at tuluyan nang napaiyak. Tumayo siya at niyakap niya ang kanyang ina at niyakap rin ito ng kanyang ama. Hindi na tayo hihingi ng tulong kay tita ma. Magsisikap ako at magsisikap tayo para makaahon sa hirap. Papatunayan ko na magtatapos ako sa pag-aaral kahit na walang tulong ni tita. Determinado niyang sabi. Kaya naman habang nag-aaral ay naghanap siya ng trabaho habang pinagsasabay ang kanyang pag-aaral. Kung ano-ano nga ang pinapasok niyang trabaho hanggang sa makaipon siya ng paunti-unti. Balak niyang magtayo ng negosyo. Walang masamang sumubok basta't may pagtsatsaga ka lamang. Kahit papaano ay naitataguyod niya ang pag-aaral. Lalo at scholar naman siya. Nakakapagbigay rin siya sa kanyang mga magulang kahit maliit lamang ang kanyang kinikita. Alam rin kasi ng mga ito ang balak niyang pagpapatayo ng negosyo. Umaga ng mga sandaling iyon ay kakagising lamang nila. Siya na ang nagpresentang magluto ng agahan at ang nanay naman niya ay maglilinis ng bakuran. Nang matapos magluto, nagtungo siya sa labas ng bahay dahil nagtataka siya dahil ang tagal na ng nanay niya. At natigilan siya nang makita ang kanyang ina sa labas na nakaupo at ito ay umiiyak. Nakita niya ang mga basura sa kanilang bakuran. Niyakap niya ang kanyang ina at hinagod-hagod ang likuran nito. Sa kaniyaya itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Diyan na po muna kayo, Nay. May pupuntahan lang po ako. Mapagbanta niyang sabi. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay. Anak, hayaan mo na. Tayo na lamang ang magpakumbaba. Pakiusap ng kanyang ina. Hindi, Nay. Kailangan na natin silang sitahin. Hindi ako papayag na ginaganito ka lang nila. Sabi niya at lumabas na ng bahay. Umiiyak ang kanyang ina na labis naman niyang ikinabahala. Nilapitan niya ito at hinawakan ng kamay ng kanyang pinakamamahal na ina. Hayaan mo na, anak. Ayaw kong magkaroon ng kaaway ka. Sabi nito at lumamlam ang mga mata niya at huminga ng malalim. Hindi na po ako pupunta roon. Assurance niya. Nang gabing iyon ay binuksan niya ang alkansya niya. Nagkakahalaga iyon ng 5,000 piso. Nag-iisip siya ng paraan kung paano gagawing business ang 5,000 hanggang sa may naisip na nga siya. Kinabukasan nang nasa paaralan na siya, nagtungo siya sa mga classroom at nagpa-take ng order para sa rice in box na business niya. Hanggang sa nakapag-canvas na nga siya ng 50 katao. Kaya't nagluto na siya kinaumagahan at papasuyo na lamang niya sa kanyang ina na ihatid na lamang. Tutal ay malapit lang naman sa bahay ang universidad. Nang matapos, ay umalis na nga siya ng bahay at naglakad patungo sa universidad. Nasa labas naman ang kanyang tiyahin at ito ay nakangisi. Ano, wala na kayong pera no? Tatawa-tawang sabi ng kanyang tita. Huminto siya at hinarap ito. Bakit kailangan nyo kaming siraan kay tita? Kahit hindi naman yun totoo. At yung ginagawa nyo na pagtatapon ng basura sa tapat ng aming bahay, hindi ata maganda yun, tita. Seryoso niyang sabi. At bakit ganyan ka magsalita, ha? Naiinis nitong sigaw. Tita, iyong iyon na ang ipinapadala ni Tita Gemma. Wala na kaming pakialam doon. Aniya at umalis na sa harapan nito. Dahil baka kung ano pa ang masabi niya rito, napagsisihan niya lamang sa bandang huli. Siya ang nakakaintindi, kaya siya na lamang ang nag-adjust. Nagpapasalamat siya dahil nagustuhan ng kanyang mga kapwa-estudyante ang mga tinda niya at tumubo siya ng 500. Pinalaki niya ang kanyang puhunan at pati na rin ang pera na kinikita niya hanggang sa kumalat na sa universidad ang kanyang negosyo. Nagpatayo siya ng stall sa labas ng universidad at ang kanyang ina ang pinagbantay niya at pinagluluto. Mas dumami pa ang customer nila
hanggang sa nagpasya na siyang mag-rent ng store para sa negosyo niya. Hanggang sa naging trend iyon at nagkaroon pa ng branch sa iba't ibang lugar. Sobrang nagulat ang kanyang tita Neng nang makita na pinaparenovate na niya ang kanilang bahay. Kahit papaano ay nakakaraos na sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi nagtagal ay mas lumawak pa ang kanilang negosyo na pinangalanan niyang Gas in a Box. Nagkaroon ng iba't ibang branch ang Gas in a Box at nalaman iyon ng tita niya. Kaya tumawag ito sa kanila. Balita ko ay successful ka na, iha. Tanong ng kanyang tiyahin. Napangiti siya dahil hindi niya akalain na sa loob ng 3 taon ay malayo na ang narating ng kanyang munting negosyo. Hindi man ganun kalayo, pero malayo na at alam niyang konting pagsisikap pa ay makakamit na niya ang rurok ng tagumpay. Oo tita, nagpapasalamat po ako dahil inihinto niya na po ang pagpapadala sa amin. Dahil kung hindi ako magsisikap na mag-ipon at magtayo ng negosyo para sa pamilya ko. Proud niyang sabi. Proud na proud ako sa iyo, iha. Emosyonal nitong sabi. Nang mga sandaling iyon, ay may napagtanto si Jasmine. Kailangan nilang tumayo sa sarili nilang mga paa at hindi umasa sa iba. Dahil kapag iyon ang nakagawian, masasanay ka na lamang ng ganoon. Humingi ng tawad ang kanyang tita na pinatawad naman niya. Sino ba naman kasi siya para hindi magpatawad? Lahat ng tao ay nagkakamali at isa na ron ang kanyang tiyahin. Nalaman nito na hindi pala totoo ang pinagsasabi ng kanyang kapatid na si Neng. Mula noon ay hindi na rin siya nagpadala sa mga ito. Sising-sisi at hiyang-hiya naman ang kanyang tita Neng sa mga nasabi at pinagagagawa sa kanila nito noon. Ganon pa man, ay pinatawad pa rin nila ito. At nangako naman ito na hindi nauulit sa kanyang mga nagawa. Sa kabila ng mga bagay na iyon, ay patuloy na lumalago ang negosyo ni Jasmine. Katuwang niya ang kanyang mga magulang sa negosyo na kanyang sinimulan. Lumipas pa ang 1 taon, ay nakapagtapos na nga siya ng pag-aaral. Nag-focus na lamang siya sa kanyang negosyo at nag-hire siya ng iba pang mga tauhan para naman siya ay makatulong sa ibang tao. Sa kwentong ito, ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga dito ay i-take nating positibo ang mga pangit na nangyayari sa ating buhay. Dahil baka sakali, ito pa ang makatulong sa atin para umangat at umasenso upang maabot ang ating mga pinapangarap.